Good morning, good morning, good morning everyone. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so pag-usapan natin itong huling post ni Madam Senator Riza Hontiveros. Sabi po niya, Michael's video which exposes the identities of witnesses and victims and discloses the personal information of my staff presents a clear and present danger to the people's safety. Everyone behind this will be held account. 'Di ba? Will be held to account. So, malinaw po na sinasabi rito ni Senator Riza Hontiveros na ang ginawa pong pag-i-expose ni alias Rene sa mga tao na kasama doon sa mga witnesses ni Riza Hontiveros at doon sa mga information ng kanyang mga staff ay maglalagay sa alanganin, no? And this will put danger doon daw sa safety ng mga tao. Okay? So ano po ang pagkakaiba nito doon sa pamimilit po niya na i-expose ni Vice President Sara Duterte kung sino yung tao sa likod ng Mary Grace Piatos. Okay? Kung inyo pong matatandaan, isa po si Senator Riza Hontiveros sa pumipilit kaya VP Sara na ilabas na nito, i-expose na nito kung sino nga ba yung totoong Mary Grace Piatos. Okay, so ganito po kasi mga kaibigan ang audit, no? Ganito po ang pag-audit. Sa isang government offices, meron po yan mga budget. No, may mga budget po yan na kung saan ay at the end of the year, kapag hindi po nagamit yung pondo, ibabalik po ito sa National Treasury. Okay? So, kung inyo pong matatandaan, ay wala naman pong confidential and intelligence fund ang opisina po ni Vice President Sara Duterte. Nung sila po ay manalo, hiniling po niya kay President Bongbong Marcos Jr. na bigyan siya ng confidential fund because ang target nga po ni VP Sara is buwagin, no, ang terorismo, pigilan po yung pagkikidnap sa mga kabataan upang gawing NPA. So hiniling po niya itong mga ganitong trabaho, 'di ba? Nag-request po siya na siya ay iluklok ni President sa National Defense. Tapos binigay din po siya sa DepEd. So sa DepEd po, marami po siyang mga natuklasang mga irregularidad, mga krimen. Ayan. So nakita po niya dito na may mga matataas na official na involved sa terorismo, no? Involved sa malalaking krimen kagaya po ng graft and corruption. And then siyempre ang pinakang focus po niya dito ay mapigilan yung pagre-recruit sa mga kabataan upang maging kasapi po ng NPA. So yun po yung dahilan kaya ni-request po niya kay President na bigyan siya ng confidential fund, no? So ang ginawa po ni President ay meron po siyang nalimutan ko po yung tawag po doon pero binigyan po siya ng pondo, no? Binigay po sa kanya yung budget, okay? So to cut the story, yung budget na yon ay for 2022 to 2023. Ibinigay po yung budget sa kanya at natanggap po ng kanyang opisina December 13. If I were not mistaken, no, December 13 or December 11. That's how many weeks, how many days na lang bago po ang katapusan ng Disyembre. So ibig sabihin by the end of the year, kailangan na pong maliquidate itong mga perang ito. Okay, kailangan na po kumbaga mai-report, no? So para po mangyari ito, mga kaibigan, ay siyempre kinakailangan na pong gamitin ni VP Sara yung pera kasi kapag hindi po ito nagamit ay isusoli po talaga. Okay? Isusoli po talaga sa National Treasury. Okay? So ang ginagawa po ng gobyerno ay kapag may project po sila, project first before payment. Okay?
Project first before payment. Dahil sigurado naman po talaga na magbabayad ang gobyerno. Kaya nga, laging huli yung bayad ng gobyerno. Okay? So, bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Meron po kaming kumpanya. Okay? Ako po, meron po akong kaibigan na mayroong kumpanya po, no? Printing company. Okay? So, yung printing company po ng kaibigan ko ay mayroong project sa gobyerno. Okay? May project po sa gobyerno amounting to, I think, less than 500,000. Okay? Less than 500,000. So, sabi ko sa kaibigan ko, ay tanggapin na niya yung proyekto. Sayang din naman kasi malaking tulong na rin naman sa kumpanya yung 500,000 na yan. So, eto na nga ang naging system, mga kaibigan. Hindi naman po kalakihang printing company yung kumpanya ng kumpare ko, kaibigan ko. Kaya nagdalawang isip siya kung paano ba niya tatanggapin yung proyekto. Kasi nga po, hindi naman kaagad-agad makukuha yung pondo. So, to cut the story, tinanggap po ng kaibigan ko yung proyekto at nakagawa na po siya ng 50% of the project. So, nung nakagawa na po siya ng 50% of the project, saka pa lamang po magsasubmit ng invoice yung aking kumpare. So, yung invoice na yon ay ipapadala po sa opisina ng office na yon, ng gobyerno. So, saka pa lamang po i-request na i-release na yung pondo. So, ibig sabihin, mga kaibigan, pwede pong mauna yung project bago yung bayad. Ganyan po makipag-transact sa gobyerno. Okay? So, nung natapos na po yung 50%, saka pa lamang po nag-request ng payment doon sa opisina. Tapos, nung dumating na yung pondo, siyempre, 50% lamang din yung natanggap. Okay? The remaining 50% ay i-release po kapag tapos na 100% yung project. So, kapag tapos na po 100% yung project, popondohan pa po yun. Sasubmit na naman ng invoice, tapos hihintayin na naman na maaprubahan ng opisina. Okay? So, kapag naaprubahan na, saka pa lamang po matatanggap yung pondo. So, maaari na tapos na po ng 3 months yung proyekto pero wala pa pong dumarating na bayad. Okay? And okay lamang po yun. Ganun po talaga kapag nag-transact ka ng proyekto sa gobyerno o project. Okay? Late talaga. So, ganito po yung nakikita kong senaryo. Noong dumating po yung pondo na ibinigay kay BP Sara, tapos na po yung proyekto. Tapos na po yung kanyang pinaiimbestigahan. Tapos na po yung kanyang pinapasurvey. No? Pinapasurveillance. Okay? Yung minamanmanan. Kaya nung dumating na po yung pondo, of course, you have to pay the people behind doon sa proyekto na yon. You have to pay. Kaya nga, hindi na ako nagtataka na in just 11 days, maubos o magamit yung pera na ibinigay sa kanya. Alright? So, ganun po yung nakikita kong senaryo dito. Okay, so ang kagandahan po, no, kaya ang pagkakaiba po noong kay alias Rene, wala po sa batas. Wala po sa batas na ang isang testigo, ang isang witness na unang humarap sa Senado, no, unang humarap sa Senado at mayroong mga salitang binitawan na ikinasira ng mga tao, ikinasira po ng kredibilidad ng pangalan ng tao. And then after few days, few weeks, few months, few years, that person realized na siya ay nagkamali. Nakonsensya po siya. And then lumabas siya sa publiko at inamin ang katotohanan. And I think yung kanyang pag-amin ay hindi po protektado yon. No? Wala pong proteksyon doon. At wala po siyang nilabag
no? Wala po akong nakikitang paglabag doon sa kanyang ginawa. Bakit? Kasi nung nagsalita ba siya, sa Senado, sa publiko, ay sino po yung sinisira niya? Mga tao, mga opisyal lamang din po, no? Ng gobyerno. Sino po yung sinisiraan niya? Si Pastor Apollo Kibuloy, siniraan din po niya dating Pangulong Duterte, siniraan din po niya si Vice President Sara Duterte, na yung kanyang expose ay maaari ding makasira sa buhay, sa kredibilidad, at syempre sa safety ng mga tao. Okay? So, ngayon naman na bumaligtad siya, at ang kanyang ikinanta naman ay yung kanyang mga kasamahan na binayaran mo, 'di ba? Yung mga tao na kinausap niya noong panahon na sinusubukan ninyo siyang pagsinungalingin sa publiko ay the same person, no, bago siya humarap sa publiko. So hindi po saklaw ng confidential information yung kanyang sinabi dahil siya po ay nagpapakatotoo lamang at nagsasabi ng katotohanan. Ngayon, kung sa iyong palagay ay meron kang matibay na ebidensya, gaya nga po ng sinasabi ko, dumiretso ka na sa Regional Trial Court. Huwag mo nang padaanin sa NBI because NBI is ingay lamang po yan. That is just a media mileage. Kasi po ang gagawin po ng NBI, mag-iimbestiga. Hahanapin po ng NBI kung sino yung nga ba yung tao sa likod ng paglabas at pagsasalita sa publiko ni alias Rene. Hahanapin lamang po ng NBI yan. Magsasagawa sila ng malalim na investigasyon, malalim na pananaliksik. Sino nga ba yung tao sa likod ng paglabas ni alias Rene? At kapag sila po ay nakahanap na ng ebidensya, i-endorse din po nila ito sa korte. Okay? I-endorse din po nila ito sa korte. So, it's a waste of time. It's a waste of time dahil nga wala naman pong bearing yung ganoon. Kaya ang dapat po ninyong gawin ay dumiretso na kayo sa Regional Trial Court. Doon na kayo mag-submit ng inyong complaint affidavit with the Certificate of Non-Forum Shopping. Okay? Diretso na po. Rekta nyo nang idemanda itong si alias Rene. Okay? So, ganito rin po yung kwento sa likod ni Mary Grace Piatos. Okay? Pinipilit ninyo si VP Sara Duterte na i-reveal niya kung sino nga ba yung tao sa likod ng Mary Grace Piatos. Actually, hindi nyo po mapipilit si Vice President Sara Duterte na i-reveal yung tao sa likod ng Mary Grace Piatos kasi siya po ay pinipigilan ng ating konstitusyon, pinipigilan po siya ng ating saligang batas. Okay? So ayon po sa Republic Act number 6713, this is the Code of Conduct and the Ethical Standards for Public Officials and Employees, Section 7, Paragraph C. Public officials shall not use or divulge confidential or classified information all officially known to them by reason of their office and not made available to the public. So, ibig sabihin po ay hindi maaaring i-reveal ni Vice President Sara Duterte kung sino nga ba yung tao sa likod ng Mary Grace Piatos. So, malinaw po yun na kapag in-reveal po ito ni Vice President Sara Duterte ay para na rin po niyang binaliwala, kinalimutan at hindi iginalang ang ating saligang batas. Ito po ay paglabag ng isang abogado o abogada. Kasi remember, si VP Sara po ay isang abogada. At kapag hindi po niya sinunod, no, ang batas, maaari po siyang kasuhan dito, obstruction of justice, pag-violation po sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. So, hindi po niya ito pwedeng i-reveal. Kasi ang tanging opisina ng pamahalaan na maaaring makatingin po doon sa
confidential information, no, na related po sa confidential fund, COA lamang din po ang makakakita nito. So halimbawa, yung liquidation report ay nakalagay po ito, no, doon sa memorandum, ano ba ito? Doon sa circular ba yun? Teka, tingnan natin. Yun sa COA report, mga kaibigan, ay yung paraan po ng pag-audit ay certification lamang. So parang this is to certify that the Office of the Vice President Sara Duterte contracted a surveillance to a high-ranking officials involved in graft and corruption, involved in terrorism, involved in recruiting children to become part of the NPA. So halimbawa po ganun po yung project. So ang gagawin po ni BP Sara ay makikipag-usap siya sa mga otoridad. So kasi nga ang target niya ay pag-aralan o kaya magkaroon po ng surveillance para mapigilan po yung pagre-recruit sa mga kabataan para maging NPA. So sino po yung kakausapin niya? Sino po yung babayaran niya? So siyempre pupunta po siya sa posible na sa NBI o kaya posible po na pupunta po si BP Sara sa Philippine National Police. Paiimbestigahan niya yung lahat ng gusto niyang paimbestigahan. Ngayon, halimbawa, kinausap po niya yung PNP, ano, mga pulis. Ngayon, yung pulis na yon na kinausap niya, yung opisina na yon, ang gagawin po ay meron po silang mga intelligence. May mga intel po yan. Ibig sabihin, yung intel, hindi po yun kilala. No, wala po yun. Hindi po yun nakasuot na uniforme na pang pulis. Very ano po yun, very confidential kung sino ba yung mga intelligence po nila. Okay? So, ang gagawin po ng pulis na yon ay pupuntahan, bahala po sila na mag-imbestiga, mag-surveillance doon sa iniuutos ni BP Sara. So, kapag natapos na po yung project nila, meron na silang na-investigahan, yung pangalan po ng mga pulis na yon, yung pangalan po ng intelligence na yon, ay ilalagay po sa isang sealed envelope. Ilalagay po sa sealed envelope, tapos yung nasa labas po ng sealed envelope ay yung certification lamang. Okay, yung certification lamang. Okay, ibig sabihin po ng certification, letter lamang po yun. This is to certify that the office was contracted by the Office of the Vice President because the Vice President is looking for something na pinapaimbestigahan niya itong mga ganito ganyan, bla 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 bla. So natapos namin yung proyekto and ito po yung aming report, ito po yung aming nagawa, ito po yung accomplishment report na aming ginawa. Okay? So yung liquidation po ay sa pamamagitan lamang po yun ng certification. Okay? So yun na nga po, no? Kung sino po yung tao sa likod po nung surveillance na yon, hindi po iyon in public. Okay? Yun po ay bawal i-divulge. Bawal po yun sabihin kung sino. So ano po ang pagkakaiba ni alias Rene? Si BP Sara po protektado ng ating batas, protektado po ng konstitusyon. Kapag siya po ay nagsalita, siya po ay makakasuhan. Kaya bawal po siyang magsalita. So si Rene, kung nais mo siyang kasuhan, pwede mo siyang kasuhan, pero diretso ka na sa korte. So yun lamang. Maraming salamat.